Nagbabalik po ng hirit mga kapuso, halos magtatatlong linggo na yata tayo. Week 3 na, no? Tama, week 3. At dahil nga po dyan, maraming lugar ang binaha. Ang iba sa atin, no choice kundi lumusong sa baha. Kaya po ang DOH nagbabala sa banta ng leptospirosis. At heto nga po sa Navotas, isang estudyanteng 17 years old ang namatay ng dahil sa leptospirosis. Ang biktima nakaranas daw ng mga sintomas matapos makagat ng daga sa paa at naligo pa raw po siya sa baha ayon sa kanyang mga magulang. Ang mga dapat niyo pong malaman sa leptospirosis, ikokonsulta natin dito sa UH Clinic. Dalawa po kami ni Maris kasi nag-cover kami ng baha nung Monday. Kukonsulta kami ngayon. Special yung guest natin ngayon. Makakasama po natin ngayong umaga, PhilHealth President and CEO, Dr. Beverly Lorraine Ho. Dr. Ho, thank you for joining us. Good morning, Doc. Good morning Thank po. you so Thank you much. din. Doc, unahin natin yung cases ng leptospirosis sa bansa. Ano bang latest? Well, alam natin mula sa DOH na report early this month, nasa mga 3,500 cases tayo. So while it's actually lower than same time last Yes. year, hindi tayo dapat Kampante. dito sa number na to kasi alam natin, di ba, may incubation period yung leptospirosis. So the symptoms can come out 2 days to 14 days, sometimes even more. No? So we probably will see the numbers go up later this month or actually next month. So hindi ho ibig sabihin na hindi ko lumusong ka ngayon, hindi ka nilagnat, okay ka na. Okay ka na, Hindi ho ibig sabihin ganyan dahil maaaring, tulad sabi ni Doc, up to 14 2 days. to 14 days. Bago So, lumabas yung mga sintomas. Doc, yung risk of exposure ng leptospirosis, iba-iba po yun, di ba? Can you explain to us, Yes. kailan ba hanggang ganito lang yung risk na pwedeng mabigay sa'yo, kailan mas mataas? Okay, so siguro yung pinaka mababang risk ay yung mga walang sugat, no? Na lumusong sa baha. So they're what we would call mild, di ba? Mild cases, so may ibang klase pong pag-iinom ng gamot para doon. Iba din po kapag lumusong ka na may sugat ka, no? Or Okay. open wound na napasukan yung mata mo, ilong mo, bibig mo. So iba din yon, no? And then syempre, iba din yung araw-araw lusong ka ng lusong, right? So yung papainom po sa inyong gamot ng mga health center, ng doktor nyo, depende po dun sa risk na meron kayo. Pero generally speaking, kapag halimbawa lumusong sila na walang sugat, isang beses lang yon. Isang beses lang sila iinom Ng dalawang capsules. ng dalawang capsule ng 100 mg na doxycycline. Pero siguro kailangan natin ipaalala sa mga nanonood, kailangan kasi ng prescription, no? Hindi ng siya over the doxycycline. counter. Oo, hindi siya over the counter. Bago ho tayo pumunta doon sa detalyadong pag-inom ng mga gamot, ano ho ba yung mga sintomas na dapat bantayan? Alam nyo na, lumusong kayo. So, bantayan nyo katawan nyo, ano ba yung dapat nating tutukan, Doc? Siguro, para lang siyang meron kang trangkaso, 'di ba? Na mas malala. So, syempre, nilagnat ka, mataas yung lagnat mo, so nag-chills ka, no? So, nangatog ka, sumasakit yung mga binti at lower back, likod natin. Pwedeng mamula yung mata natin at sumakit yung ulo, no? So, yun yung mga usual na sintomas and siguro some of you might say, ay, parang pwede naman yun na hindi lang leptospirosis, mga ganong sintomas, no? Kaya po namin sinasabi na importante, no, na magpakonsulta kayo ng maaga, either sa yakap provider nyo, or sa health center, or sa kahit sinong doktor, no? At syempre, pag sinabi niyo yung history nyo na lumusong kayo sa baha, etc., malalaman nila agad, okay, kailangan ka na nila bigyan ng prophylaxis. Ayun na nga, Doc, no? Parang huwag ipagsawalang bahala yung mga, hindi, lagnat lang to. Hindi, wala to. Nalamigan lang ako. Di ba? Yung mga kababayan natin, baka ganun din isipin nila. So kapag may naramdaman ka na, At alam mong magpakonsulta lumusong ka na agad. ka, ayun na. Oo, actually, kung lumusong ka na, kailangan mo nang mag-prophylaxis. Yun yung pinakamabuti, no? Kasi dun sa first 7 days ng na-expose ka, yung mga bacteria po, yung leptospira na bacteria, gumagalaw na siya sa loob ng dugo natin, di ba? So after that period, pwede na siyang mamalagi sa mga organs natin, no? So kaya pwedeng masira po yung bato natin, kidney, pwedeng masira yung atay, at pwede ring magka-infection sa ulo at sa spinal cord, no? Yung mga meningitis. Kaya mas mabuti na po uminom nung tabletas, no? Kung one time lang kayong lumusong, that's 2 tablets, but it can give you peace of mind, no? Na hindi po kayo pwedeng, hindi nyo to ikakamatay. For greater peace of mind, pwede bang uminom ng gamot bago ka pa lumusong sa baha?
Well, dun sa Uunahin mo na eh. no? Oo, preventive. Pwede po ba yun? So dun sa guidelines naman po, no, sinasabi na kapag alam mo po na repeated kang lulusong sa baha, meron pong treatment protocol. So ibig sabihin pwede kang uminom once a week, no? So again, kailangan nga po kayong iresetahan. Pero parte po siya ng guidelines, if you will expect na repeated kayong susulong, inom na kayo once a week. Yun yung guidelines. Dok, tanong pa, lahat ba pwedeng uminom? Sino ba yung mga dapat mag-ingat sa mga ganitong gamot? Okay, so syempre sa doktor nyo naman magsasabi ko anong iinumin nyo. Pero yung doxycycline po, usually for kids less than 8 years old, iba pong klase ng antibiotic yung pinapainom sa kanila. Para naman po sa mga buntis, no, mas sensitive sila. So hindi ako magsasabi ng specific na gamot, pero yung OB nyo po or yung health center na tumitingin sa inyo, yung dapat pong magbigay ng kinakailangan yung gamot. Alright. Paano naman po kung halimbawa, saan at kailan kayo pwedeng makakuha ng ganitong klase ng gamot? Libre to, I understand, di ba, Doc? Yes po. So, may option po ngayon sa mga public health centers. Meron po silang pinapamigay. Ang DOH po, nag-mobilize ng kanyang 3.1 million stocks ng gamot. Pero po kami sa PhilHealth, ang mahalaga po ay yung gamot package, kasama po yung doxycycline doon. No? So, makukuha niyo po ma-avail niyo po yung mga gamot package sa mga botika na gamot accredited. So, there are around 3,000 now all over the country. Pero kailangan niyo pong kumuha ng reseta sa yakap provider niyo. Okay. Siguro importante din po na masabi natin na kapag lumala po no, yung kaso, tumaas na rin po yung coverage ng PhilHealth for leptospirosis. Dati nasa around 20,000 siya, ngayon 63,000 na po. No? Tapos sa mga magwo-worsen na case, sana naman po hindi, umaakyat po yung package hanggang sa around 400,000. No? So, yun po, hindi niyo po kailangan mag-alala, pero ayaw po natin na umabot kayo sa Pero hospitalization. yun nga, Doc, nabanggit nyo, pag nag-worsen, at its worst, ano ho ba yung mga senaryo na saan ba pwedeng humantong ang lepto? So, syempre, pwede nyo po talaga siyang ikamatay. No? So, sinasabi nila na yung Wales syndrome, yung pinaka-dulo po ng leptospirosis, mga 1% no, ng kaso nagiging ganon. So, ibig sabihin sa kada 100 tao, may isa na pwedeng nandun sa super worst case Nako. ng lepto. Kaya mag-ingat tayo. Ito, Doc, huling paalala sa mga kapuso natin. Lalo't ngayon pa marami pong lumulusong sa baha. Lumulusong sa bahay, hindi maiwasan eh. No? So siguro po kung maiiwasan, huwag po, no? So lalo na yung magsiswimming pa. Naglalaro, Oo, no? Kung maaring ma-avoid 'yon, wag na sana kasi papasok siya sa mata nyo, sa ilong nyo, sa Maiinom bibig nyo. nyo, no? Maiinom nyo. Tapos naman po, kung hindi po maiiwasan, kailangan pumasok sa trabaho, etc. Kaya po ba ng bota? Kaya po bang balutin? Kung may sugat kayo, no? Plastikan, rubber band, para lang ma-protect, no? Na hindi po siya mababad dun Waders, sa tubig, mag-invest na baha. sila sa waders, di ba? Doc, teka, tanong ko lang, yung mga butika na may libreng gamot na from PhilHealth, may marking ba na malalaman nilang accredited dito ng PhilHealth para makakuha ng gamot? Siguro pinakamadali po, makikita niyo po sa website namin. Nakalagay po yung mga gamot accredited pharmacies po doon. So 3,000 po yun, no? 3,000 Tsaka sa mga pharmacies. barangay centers. Barangay centers, Health yun naman centers, libre. oo, libre So yun, yun yung mga libre. galing po sa LGU at sa DOH po. Okay. Okay. Maraming salamat, Dr. Beverly Lorraine Ho, PhilHealth President and CEO. Thank you, Doc. Thank you Thank you, very Doc. much. And of course, mga kapuso, ingat po tayo. Magbabalik po ang unang hirit. Wait! Wait lang! Huwag mo muna i-close. Mag-subscribe ka na muna sa GMA Public Affairs YouTube channel para lagi kang una sa mga latest kwento at balita. I-follow mo na rin ang official social media pages ng Unang Hirit. Thank you. O sige na,